Habang ginaganap ang panghating gabing misa, maingat na bumaba si Basilio sa malapalasyong tahanan ni Kapitan Tiago at pumasok sa kagubatan. Dati itong pag-aari ni Crisostomo Ibarra at ang mailit ng pamahalaan ay binili ni Kapitan Tiago. Pinasok ni Basilio ang madamo at masukal na gubat. Totoong madilim dahil hindi mapasukan ng liwanag ng buwan ang mga dahong malalabay. Walang makita si Basilio kundi ang maitim na kadiliman. Mga ilang bituing nasisili kapag siya'y tumitingala sa kalangitan. May mga pagkakataon na nababangga siya sa malalaking puno. Kung minsan ay nasasabit ang mga paa sa nakausling mga ugat. Ngunit kahit napapatid o natudula sa pagmamadali, tuloy pa rin si Basilio sa katatakbo at kadatapa. May mga kalahating oras ang nagdaan bago niya narating ang mababaw na ilog-ilugan. Pagkatawid niya rito, nantanaw na niya ang burol na tatamnan ng bulaklak gubat. Inakyat niya ito, tinalunton ang makiti na daan papunta sa nakaumbok na lupa na napapaibabawan ng maliliit na mga batong palatandaan. Binagtas ng binata ang mga daan sa kagubatan hanggang marating niya ang libing ng pinakamamahal na ina. Naalala niya ang tigib ng lungkot ng gabi nang ito'y mamatay dito. Hindi siya nakilala agad at kailangan habulin pa niya ito. Kaya narating sa gubat. Nang mamatay ang ina na yakap-yakap niya, may lalaking sugatan ang nagmungkahing pagkamatay niya ay sunugin ang bangkay niya. Nakatulong pa niya ang isang mistiso na dumating din sa kagubatan habang nangunguha siya ng mga perasong kahoy na kakailanganin sa pagsunog ng bangkay. Tinulungan siyang humukay ng paglilibigan ng ina at binigyan siya ng mahiwagang mestizo na hanggang ngayon ay di niya malilimot ang anyo ng salapi sa awas sa kanya. Masalimuot at mahirap ang mga karanasan ni Basilio. Nagtungo siya sa Maynila at nagpaalila sa mga mayayaman para makapag-aral. Tuwing mawawalan siya ng pag-asa dahil sa mga hirap na dinaranas, naaalala niya ang bilin ng nasirang ina. Tumawag ka, anak, sa Diyos at hindi kanya papabayaan sa iyong patutunguhan. Naisipan niyang humingi ng tulong kay Kapitan Tiago nang makita niya itong minsan nasakay sa karwahe. Napag-aral siya ng matanda sa San Juan de Letran habang naglilikod siya sa tahanan nito. Tuwing uuwi si Kapitan Tiago sa San Diego, siya ay sumasama para madalo ang libingan ng ina. Mga paghamak ng mga mapagmataas na kaeskwela at mga pasiring at pahirap ng mga akusadong Dominikong propesor. Ang mga nararanasan ni Basilio sa mga paaralan ngunit nagpunyagi siya. Ang angking talino at tibay ng loob ang naghari para matapos niya ang layuning makapag-aral. Nabibigyan siya ni Kapitan Tiago ng pambili ng mga damit at sapatos kung nananalo ito sa sabong. Binibigyan din siya ng mga pinaglumaang damit. Nagbago ng kaunti ang kalagayan ni Basilio nang siya ay nasa 3 taon na. Ang naging guro niya ay Dominikong matuwain at palabiro. Ngunit tamad at pabaya pagkat ang karaniwang pinapagsasalaysay ng leksyon ay yaong mga itinatanggi lamang niya. Napansin ng gurong hindi matatawanin si Basilio at ang mga mata nito'y tila nagtatanong. Isang araw ay tinangkang subukan ng guro si Basilio. Tinawag siyang bubotok ng guro. Nagsasalaysay ito ng isang bakay na nagpapatawa sa madla. Pinanong pa si Basilio, sangad na magkamali ito at nang sa gayon ay masayahan sila. Marunong ng wikang Kastila si Basilio noon kaya nakasagot ng husay. Dahil dito ay sumama ang loob ng praile at hindi na siya tinanong ng buong taon. Karoon lamang siya ng mabait na profesor nang nasa 4 na taon na siya. Nang magkaroon ng paligsahan sa arnis at eskrema, ay panalo niya ang klase niya na ito. Nagdulot ng malaking tuwa sa guro. Inirekomenda siya na katanggap ng markang napakataas at medalya ng karangalan. Naikwento ni Basilio kay Kapitan Tiago na ito ang pinakamagandang taon niya. Natuwang matanda, siya ay pinalipat sa ibang paaralan na may bagong kapaligiran. Nabalitaan ng matanda na kung uri ng edukasyon ng pag-uusapan, nangunguna raw ang mga paring Heswita.
Dito nga sa Ateo, malawalhating nagtapos ng Barcilla si Basilio. Naisa na ni Kapitan Tiago na maging abogado si Basilio. Napag-isip-isip niya na kapag naging abogado naman ang binata, kailangan pa rin ang mga mabuting koneksyon at mga paglulubid ng kasinungalingan para manalo ng mga kaso. Kaya pumayag na siya mag-aral ng pagdudoktor si Basilio. Sa pamantasan ng Santo Tomas, nag-aral ang binata ng medisina. Nagsunog siya ng kilay at nagsikap na makamit ang matataas sa marka dahil sa layunin mapalaw ang isipan at marating ang taluktok ng tagumpay. Tinabi ang mga luho ng katawan at puspusan ng ginawang pag-aaral. Sa wakas nauna nga siya sa talaan ng mga magtatapos. Siya ang bibigkas ng pasasalamat sa palatuntunan. Sa talumpati, pinaplano niyang bigyang diin ang karalitian ay hindi sa bagal sa tagumpay. Ilang araw na lang at magiging ganap ng doktor na si Basilio. Nasisiguro niyang matutuwa ang kasintahan niyang si Huli.